Balitang pambansa. Tinapyasan po ng higit 200 bilyong piso ang bagong proposed budget ng DPWH para po sa susunod na taon. Mula sa 881 billion pesos, ibinaba po ito sa 625 billion pesos. Higit 255 billion pesos nga ang naibawas na karamihan ay para sa locally funded na mga flood control projects. Kasama po sa tinanggal ang pondo sa duplicate at completed projects, pati overlapping road sections, rock netting at cat's eye. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ito na ang pinakamababang budget ng ahensya simula po taong 2020. Ang natapyas, ililipat daw sa edukasyon, agrikultura, maging sa kalusugan. Hindi naman daw sinadya ng ating BFAR vessel na mabangga ang barko ng China. Sa gitna po yan ang kanilang pambobomba ng tubig sa Scarborough Shoal. Yan kasi ang pinapalabas ng China sa inilabas nilang video at bersyon ng insidente. Giit ng PCG, walang banggaan na mangyayari kung hindi tayo pinaggitnaan ng dalawang barko ng China at binomba nga ng tubig. Sa katunayan, nagtamo pa po ng sugat sa tenga ang isang crew ng BFAR vessel nang tamaan po ito ng bubog. Sa gitna naman ng agawan sa Bajo de Masinloc, hindi kapanipaniwala para sa PCG ang balak ng China na magtatagpo doon ng nature reserve. Wala raw kasing maniniwala sa China na may pakialam ang mga ito sa kalikasan. Ikinadismaya naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkakabisto sa tila props lamang ng mga tubo na inilagay po sa ininspeksyon nilang flood control project dyan po sa Bawang sa La Union. Ayon kay Dizon, klarong pandaraya po ito. Bagamat bina-validate pa, posible raw na umabot sa 200 million pesos ang ginasta sa flood control project. Ang Silver Worlds Construction Corporation ang itinuturong kontratista sa proyekto. Kakausapin daw ni Dizon ang Regional Director ng DPWH sa Region 1 na si Ronel Tan na mister naman ni Quezon Province Governor Helen Tan. Ayon po sa kalihim, paiimbestigahan nila sa Independent Commission ang posibleng anomalya sa proyekto. So nag-open na ho kami ng case file ni Mayor Benji Magalong tungkol dito sa proyektong to. No? So ito ang mapapasama na rin sa ongoing na investigation na sinimulan na ng ICI. Yan nga po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Nagbabala po ang DPWH laban sa mga scammer na nagpapanggap po na si Secretary Vince Dizon at iba pang opisyal ng ahensya. Ayon po sa DPWH, nakatanggap sila ng sumbong tungkol sa isang contractor sa Nueva Ecija na tinawagan daw ng isang nagpapanggap na opisyal ng ahensya. Ayon nga po sa nagsumbong, sinabihan daw sila ng nagpakilalang opisyal na nagpatawag ng meeting si Secretary Dizon at nang hihingi ng bayad para sa meeting. Pero nang imbestigahan ng DPWH, nabistong walang nangyaring ganong tawag at ginamit lamang ang pangalan po ng mga taga-ahensya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!